ang mga tao na lango sa droga, pumapatay sila ng tao. Yung iba hindi naman pumapatay ng tao, pero doon papunta yun, no? Nagiging violente, lalong-lalo na kapag talamak na talaga yung droga sa kanyang pag-iisip. Remember mga kaibigan, kung napapanood nyo yung mga events ni dating Pangulong Duterte, maraming instances na basta-basta na lang siyang natutumba na outbalance. Resulta yan ng fentanyl. Resulta ng fentanyl. At pati yung kanyang utak, mga kaibigan, wala na sa katinuan. Kaya nga siya nakakapatay ng tao. Kaya mismo siya inaamin niya na marami na siyang napatay. Yun mga kaibigan. Kaya kahit na anong gawin yung mga DDS na ipagtanggol si Duterte, mali ang pagpatay ng tao. Mali ang ginawa ni Duterte. Nasa 10 utos ng Diyos, huwag kang papatay. Masama ang pumatay ng tao. Ang pagpatay ay ginagawa ng demonyo. Ang pagpatay ay ginagawa ng mga evil. Ang pagpatay ay ginagawa ng mga masasamang tao, ng mga demonyo na galing sa hell o sa impyerno. Kaya nga mga kaibigan, kung titingnan natin, under siya sa influence ng droga si Duterte. Under talaga siya sa influence ng droga. Bangag na bangag si Duterte. Yan ang dahilan kung bakit siya ay mainitin ng ulo at kung bakit siya pumapatay ng tao. Dahil siya ay bangag. Yun mga kaibigan. Yan ang katotohanan. Diba? Kasi guys, wala namang evidence na sasabihin ng mga DDS, ay yung Pangulo mo bangag. Hello? Pangulo namin, walang napatay na tao. Mismo nga si Duterte nagsabi kahit daw lamok, kahit daw langaw, hindi daw mapatay ni PBBM. Wala namang bangag na ganun diba? Ang bangag, yung katulad kay Duterte, pumapatay ng tao. Isa pa, yung sabi ng isang DDS na bumaliktad, ang bangag daw, sabi ng kapwa niyong DDS ang bangag daw, hindi daw kontento sa iisang asawa. Duterte, may mga kabit, may asawa, pero maraming kabit, may mga girlfriend pa. Duterte, manyakis pa, nakahalik ng mga babae. Kahit ayaw naman sa kanya, mukhang diring-diri yung isang babae, pinaghahalikan niya. Yan po kasi mga kaibigan epekto yan ng droga. Lango sa droga si Duterte. Kaya siya ay ganyan, pumapatay ng tao, nagiging bastos, walang hiya, palamura, pinagmumura ang Diyos, stupido daw, wala siyang modo, dahil po yan, epekto po yan ng kakagamit niya ng fentanyl. Siya po ay lango sa droga, si Duterte. No? Yan po yan mga kaibigan. Yan po ang katotohanan. No? So, nung mga panahon na sinasabi sa kanya ni Trillanes na Dilima na magpa-drug test, hindi siya nagpapa-drug test. Na kung titingnan natin, dapat talaga siya magpa-drug test dahil nung siya ay tumakbo as President of the Philippines, hindi po siya nag-present ng drug test. Ngayon, umamin siya na siya ay lango sa fentanyl at umamin siya na siya ay nagmi-Mary Jane. So, sinabihan siya ni Trillanes na Dilima magpa-drug test. Ayaw niyang magpa-drug test. At anong sabi ni Harry Roque? Hindi daw pwedeng pilitin kasi halal daw ng bayan, halal daw ng taong bayan si Duterte. Pero kung titingnan natin, di ba dapat nagpa-drug test siya? Kasi nung siya ay tumakbo, wala siyang ebidensya na hindi siya addict Wala siyang ebidensya na pinakita na hindi siya addict noong siya ay tumakbo. Hindi siya nagpa-drug test. Hindi katulad kay PBBM na nung sinabihan siya ni Duterte na bangag, ayun, nagpa-drug test kaagad 2 beses at kinumpirma ng St. Luke's na yun ay real drug test at si PBBM ay negative. 2 beses yun. Kaya kung titignan natin, ang aming presidente ay malinis. Unang-una, nagpa-drug test siya 2 beses negative. Pangalawa, hindi siya pumapatay ng tao. Mabait ang Pangulo namin. Pangatlo, loyal sa asawa ang Pangulo namin. Wala siyang girlfriend, wala siyang kabit, wala siyang mga binabastos ng mga babae na mga pinaghahalikan, wala. Pangatlo, ang Pangulo namin ay hindi palamura, hindi niya minumura ang Diyos, hindi siya bastos. At pang-apat, ang Pangulo namin ay napakapasensyoso, napakatino. No? Kaya, yan mga kaibigan, no? Magalit na kayong magalit, mga DDS, pero ito ang katotohanan. The truth will set you free. Aminin nyo na si Duterte ay talagang addict. No? Kaya siya nakakapatay ng tao dahil sa kanyang pagiging addict. Inamin naman niya self-confess addict, self-confess minyak, self-confess magnanakaw. Biruin mo nga, sabi niya, marami rin akong nanakaw, pero naubos na nga lang. Maniwala akong naubos na yan. So, bakit ayaw mong ipakita yung salin mo?
Hinahamon siya ni Trillanes, hindi niya pinapakita yung salin niya. Kung talagang ubos na ang kanyang ninakaw. Diba? Yun yung mga kaibigan, no? Kaya, ito masasabi ko sa inyo, ha? Kayong mga DDS, hindi kawawa si Digong. Never magiging kawawa si Digong. Mas marami pang mga senior citizen na nasa kulungan natin ngayon. Yun ang mga kawawa. Kasi yung kulungan nila masyadong mainit, tapos halos wala silang ventilation. Si Digong, ang ganda ng kwarto. Masarap ang mga pagkain. Pagkatapos nadadalaw pa siya ng kanyang pamilya. Meron pa siya mga magagaling na mga lawyer. At ang importante, buhay na buhay si Digong. Pero yung 30,000 na pinagtutugin nila sa kanilang war on drugs, patay na. At kahit kailan, hindi na babalik. Nawalan na ng mga pangarap dahil pinagtutugin nila. Kaya hindi kawawa si Digong. Alam niyo, mas kawawa pa nga kayo eh. Si Digong, masasarap ang pagkain. Si Digong, maayos yung inihigan. Aircon pa nga eh. Si Digong, may dietitian pa. Kayo, mas kawawa ang mga biktima at ang pamilya ng biktima ng EJK. At mas kawawa kayo ng mga DDS dahil nabudol kayo at nawala ang inyong katinuan dahil sa pagsamba ninyo sa mga presidente at vice-presidente ng impyerno. Diba? Yung mga kaibigan, no? Alam niyo mga kaibigan, yung mga anak ni Digong, particularly si Paulo Duterte, business niya yan eh. Yan ang sinasabi. Diba? Sa totoo lang mga kaibigan, sa totoo lang, no? Kahit na i-deny nyo. Tingnan mo, Pulong Duterte, anong ginawa, nag-viral nga. May dalang kutsilyo, pinaggaganon yung bugaw. Galit na galit sa bugaw, tapos pinaggaganon, pinag-headbutt. Gawain ba yan ng matino ang pag-iisip? Hindi. Gawain yan ng bangag. Pagkatapos, hindi lang sa babae. Tapos yung grabe yung ginawa niya sa babae, kaibigan. Ganyan yung ganyan talaga yung sinusuportahan yung mga Duterte. Ang sasama ng mga ugali. Ew. Pagkatapos, iyot man. Siya yung iyot man. May asawa na yan, ha? May asawa na yan. Grabe, iba-ibang babae, binabayaran para anuhin. Yak. Ayan. Wala. Like father, like son. Wala silang respeto sa mga kababaihan. Diba? Tapos yung anak naman na babae. Grabe, nanununtok. Naninipa ng mga drivers. Sabi ni Duterte, naninipa daw ng mga drivers nila. Biruin mga bata pa si Sara Duterte, yung mga drivers nila matatanda na pinagsisipa daw. Yan daw ang ginagawa ni Sara. Ang nagsabi niyan mismo si Digong. Ano sabi ni Digong? Yung pagsuntok niya sa sheriff, wala pa yan. Ang dami nga dito sa amin eh. Yung mga driver namin, pinagsisipa niya. Pero mo, sama ng ugali ah. Tapos anong sabi ng nanay? Si Sara daw ay heartless. Wala daw puso si Sara. Kaya naman pala, nag-hire ng assassin, magpapatsugi. Grabe no, vice-presidente nag-hire ng assassin para magpapatay ng tao, 3. Alam niyo mga DDS, hindi ko talaga maubos maisip kung nasaan ang inyong mga values. Nasaan ba ang inyong mga values? Bakit wala na yata kayong values? Hindi ko talaga maubos maisip kung bakit kayo sumusuporta sa mga killer, sa mga bastos, sa mga magnanakaw. Hindi ko talaga maubos maisip kung nasaan ang inyong mga values. Sa totoo lang, hindi ko talaga maubos maisip. Sa totoo lang talaga. Kasi kitang-kita Kitang-kita na ang kasamaan ng inyong presidente sa impyerno na si Sara. Pero, todo tanggol pa rin kayo. Diba? Hanggat hindi kayo nabibiktima ni Sara, hindi kayo magbabago. Kita mo yung isang DDS. Yung isang DDS na grabe manira kay PBBM. Anong nangyari? Yung TikTok niya ngayon, puro pagbanat sa mga Duterte. Masasamang tao daw ang mga Duterte. Diba? Ka-DDS nyo yun.
Kapwa nyo DDS yun. Bakit siya bumaligtad? Bakit siya bumaliktad? Kasi nabiktima daw siya ng mga DDS at ng mga Duterte. Yung nag-hit and run daw at yung gustong sumugi sa kanya. Ha? Ipinagtatanggol pa daw ni Basti. At hindi daw nila makasukasuhan. Kasi nga, kaalyado ng mga Duterte. O ngayon, kung hindi pa siya nabiktima, hindi siya magbabago. Kung hindi pa siya nabiktima, hindi niya maiintindihan ang lahat. O ngayon, nagsisisi siya. Siya lang naman ay malapit na malapit kay Rodrigo Duterte. Sabi niya, kinuha siya ni Duterte, pinatira siya sa Davao para mag-witness sa gawa-gawang kaso para kay Trillanes. At siya mismo nagsabi, sinusustentuhan daw sila buwan-buwan. Diba? Hindi yan gawa-gawang kwento. Pakita ko sa'yo, ha? DDS. Pakita ko sa'yo. Diyan ka lang, ha? Pakita ko sa'yo. Hindi ako marunong maggawa-gawa ng kwento. Ang mga sinasabi ko ay puro katotohanan. DDS na girl. Baka hindi mo pa yata nakita. Ito siya, oh. Meron pang siyang tattoo, oh. Inday Sara. Nakikita ko palagi mga sa TikTok na malabas. Ito mo, ang dami din yung tattoo. Tapos may tanong pa, oh, si Sara Duterte. So hardcore DDS talaga, guys. Grabe yan ang katanira. Pero kita mo ngayon, dahil siya na ang naging biktima, ay marami na siya makaibigan. At ayun talagang ina-expose na niya itong mga kasalanan at mga kasamaan ng mga Duterte. So, to preserve the life. Kaya gusto daw nila, nabigyan pa ng pagkakataon ang kriminal na magbagong buhay. Pero, anong nangyari sa pagbibigay niya ng pagkakataon, no? Tumaas ang kriminal. Etong video na to, against pa siya sa Pangulo at maka Duterte pa siya, yung video na yan. Pagkatapos, nung nabiktima na siya ng mga Duterte, doon na siya nagbago. Eto na siya ngayon. Alam mo nyo, no, kagabi, meron na namang kaso ng hit and run dito sa Davao City, no? At yung bata na hit and run na na-vlog ko, until now, ay hindi pa rin nakapag-file ng kaso, okay? Alam niyo sa totoo lang ha, Mayor Basti, okay? Alam mo kung bakit lumalala yung mga ganyang problema dito sa Davao City? Kasi kapag barkada ninyo, kakilala ninyo, kumare ninyo, no? Suguon ninyo ang pulis para puntahan ang biktima at kausapin na magpa-areglo na lang. Sa totoo lang, no? Meron na akong mga nakausap, no? Including the parent nung bata na hit and run, no? Na parang ininsulto pa sila. And for your information, yung pamilya ng batang na hit and run na yun, hindi nyo lang alam. May aya ang pamilya nun. Okay? Tapos ngayon, no, alam niyo kasi yung nangyayari dito, ipapa-discourage ka sa mga tao nilang pulis. Sasabihin nila na walang mangyayari yan. Madidismiss lang yan. Tapos baka mabaliktad kayo. Yun bang inaano nila yung mga taong ignorante is ginagago nila pagdating sa batas. Di ba? Yung mga nangyaring salpukan ng sasakyan, salpukan ng motor, tapos bigla na lang ibabalita na nagkaayusan na. Akala ko ba dumidisiplina kayo? Akala ko ba katulad sa drugs, no? Na I hate drugs. Ano ba yun? Is it another form of publicity? Ako alam ko. Sa tinuod lang. No? Alam mo, Mayor Basti, nung time na hinalal ka ng tao, no, hindi ka na barkada ng kaibigan mo, hindi ka kapatid ng kapatid mo, hindi ka anak ng tatay at nanay mo. Ikaw ang leader at tatay dito sa bawat nabawen nyo. Okay? Katulad nung nag-express lang ako na yung nag-hit and run sa akin, ipinromote ng kapatid mo, ikaw naman si kampi ka. You forgot that you are elected as public official to serve, no, sa mga taong dito sa Davao. Mabutante man o hindi, it's your obligation na bigyan mo sila ng security. Pero what will happen kapag kaibigan ninyo is kinakausap ninyo or tinatakot ninyo para hindi lang makapag-file ng kaso? Yung sinasabi, kapag gabawin nyo, disiplinado. Ang inang ano niya na yan, publicity ninyo. Okay, ako, I know, no, na hindi na makakabalik si PRRD dito. Sa totoo lang. So, Diyos ko, sana lang, no, na mamulat ang taga Davao City. Okay lang sana kung si PRRD. Pero kung kayo lang, my God, no, kayo ang totoong merong selective na justice. Ayaw duwaa ang mga taong biktima.
in behalf of your friend. No? Until now, ang parent atong hit and run nga bata, we're so disappointed. Sumali pa sila ng rally nung time na hinuli si FPRRD. Sa totoo lang, parang ako, tanga-tanga ko, no? Lumabas ako para protektahan yung tatay nyo, kayo. Tapos anong ginawa nyo? Alam mo ikaw, sir, ayaw paglaban-laban dayon. Dili na pwede nga. Kung sa'y ihungit ni mo, mukaon po ka, without finding out kung sa'y tinuod. Kaya basta si Barkada, not unless kung namoy sindikato dire na hindi mo pwede silang tanggihan. It is because yung nag-hit and run sa akin, I know that she is part of the Davao group. Alam mo, marami din akong alam. Sa totoo lang. Even the former Arturo Las Cañas knows who is Paul Gonzaga. Diba, Sir Sunny Binaventura? Sa totoo lang, hypocrite ka. Sa tinuod lang. So marami pa yan, isiniwalat niya na maganda daw pala kay President PBBM kasi kahit na hindi ka daw kaalyado, tutulungan ka kapag humingi ka ng tulong at patas daw kay President PBBM. Nabiktima siya ng mga DDS, nabiktima siya ng mga Duterte, kaya siya ngayon nagsasalita. Ka-DDS niyo yan. Ngayon, gising na siya sa katotohanan. Nasa Davao yan, taga Davao yan. At mismo si Rodrigo Duterte ang kumuha sa kanya para ilagay siya doon sa Davao City. Kasi nga, pinag-witness siya against Trillanes sa gawa-gawa na kaso. Puntahan nyo yung kanyang puntahan nyo yung kanyang TikTok para makita nyo ang dami niyang nire-reveal tungkol sa kasamaan ng mga Duterte. Puntahan nyo ang TikTok niya. Puntahan nyo to. Ay, hindi kita, guys. Sabihin ko na lang sa inyo, ha. I-type nyo yung @Guillermina2Barido. Ulitin ko, ha. @Guillermina2Barido. Makikita nyo dyan. Ang dami niyang posts, no, na ini-expose niya ang mga Duterte. Sinasabi niya lahat, no, ng yung mga tungkol sa mga ginawa ng mga Duterte. At eto nga, binanggit niya dito, yung tungkol kay Digamo, tungkol kay Doc Yumol, na hindi daw sana hahantong sa ganun kung inaksyonan ka agad ng Duterte administration. Kasi yan daw si Janice Digamo. Lumapit daw yan kay Duterte. Lumapit daw yan sa Duterte administration. Nagsumbong na daw yan. Pero dahil kaalyado nga ng mga Duterte, si Tibes ay binabaliwala. Kasi nga kaalyado ng mga Duterte, si Tibes. Tapos yung kay Doc Yumol pa. Kung inaksyonan lang, no, ng Duterte administration yung reklamo ni Doc Yumol tungkol doon sa mayor ng Lamitan, hindi sana makakapatay si Doc Yumol, 'di ba? Yan yung totoo, mga kaibigan. Kapag kaalyado ng mga Duterte, happy kahit may kaso, hindi yan magpa-prosper yan. Tingnan mo si Kibuloy, 'di ba? Kinasuhan sa Davao. Hindi nag-prosper, binabasura. Kasi nilalakad eh. Kasi, alam mo na, kapag kaalyado nila, kahit may masamang ginagawa, wala yan. Walang kaso. Ibabasura lang yung kaso. Kaya kayo, no, kayo na mga DDS, kung kayo ay taga Davao at nagtatanggol kayo ngayon sa pamilyang Duterte, pag dumating yung panahon na meron kayong nakaaway na malapit sa mga Duterte, tapos nagreklamo kayo, hindi kayo papanigan. Hindi kayo papanigan. Dahil ang papanigan ng mga Duterte ay yung kanilang mga kaibigan, kanilang mga kaalyado, kanilang mga kapartido. Kayo, baliwala kayo. Kaya matutulad kayo dito sa babae na to na nasa TikTok na dating hardcore DDS, pero ngayon siya ay talaga namang umayaw na dahil nakita niya ang totoong kulay ng mga Duterte. Anong sabi niya? Matagal na daw niyang alam na may mga ginagawang masasama ang mga Duterte. Matagal na daw niyang alam, pero kinakain niya ang kanyang kumbaga nagbubulag-bulagan siya. Matagal na niyang alam na maraming ginagawang kasamaan. Nagbubulag-bulagan siya dahil daw sa kanyang blind following, no? Pagfa-follow niya, ng parang bulag siya sa pagfa-follow sa mga Duterte. Pero ngayon, nung siya na ang naging biktima, doon na siya umalma. Ganyan din kayo, mga kaibigan. Kapag kayo naman ang nabiktima, kayo rin, aalma kayo. At sana mga kaibigan, huwag mangyari sa inyo ang nangyari sa babaeng ito. At sana, hindi ko makita balang araw na isa kayo sa nabiktima ng mga Duterte. Para makita ako kayo sa TikTok na kayo naman ang
magsasabi na ay masasama talaga ang mga Duterte. Diba? Kasi kita mo, namulat siya eh. Hardcore DDS yan. Hardcore DDS. Grabe manira. Grabe ang paninira niya sa Pangulo at saka kina F. Elisa. Pero ngayon, wala na. Nagising na siya sa katotohanan dahil nabiktima daw siya ng DDS at ng mga Duterte. Totoo, bulag lang ang mga DDS. Vilma. Correct. Bulag lang talaga sila eh. Yun lang talaga ang katotohanan. Bulag ang mga DDS. Di ba? Yan ang katotohanan, guys, no? Bulag po ang mga DDS. So, mga kaibigan, maraming po salamat sa mga nanood, no? Sa mga pro-PBBM at marami pong salamat din sa mga DDS na nandito. Maraming po salamat sa inyong panonood. Paki-follow po ang aking Facebook page, Admin Rich Comentarista, at paki-follow, i-type nyo lang po, Admin Rich, no? Tapos, lalabas siya. Yung merong nakalagay na komentarista, no? Actually, meron po akong Admin Rich Komentarista, Admin Rich TV, Rich Admin TV. Ako po lahat yan. Pero yung pinaka-main ko po na page ay yung Admin Rich Komentarista. Yung, meron po ako dong 71K followers, no? Tapos, paki-follow din po yung aking YouTube channel, no? At saka, itong aking TikTok, no? Yung aking Admin Rich -14, no? Paki-follow po ninyo. Mas marami po akong followers doon, no? Maraming po salamat. Mabuhay po kayo. Salamat po kay Vilma. Yan, salamat po sa mga pro-PBBM na nandito. Maraming pong salamat, no? Bye-bye! God bless!